Siguro 5 times ko napanood yun. Yung original at yung remake. Hindi. Ang natatandaan ko lang yung yung Korean drama, parang yung Queen Shundok. Dati Queen Shundok. Oo, pinapanood. Oh, yun. Number 1, love unconditionally. Matututunan natin dito. Number 2, serve sacrificially. Number 3, let's pray. Lord, salamat po sa tanghaling ito na ibinigay niyo po sa amin bago kami pumunta sa aming mga gagawin. Ang mga kamay ay kumakaway sa tutuwing mga isang pinagpapasalamat kay Lord nito nakaraang linggo at ano ang natatandaan mo dati na paborito mong love story na movie? Pinagpapasalamat ko kay Lord yung mga blessings po sa kailangan namin sa araw-araw, sa family namin, sa aming career, sa mga budget, sa mga pabahay, sa pagtulong at sa mga kaibigan, sa mga staff. Kaya thank you kay Lord na sa loob ng ilang taon kong pag-vlog ay napoprovide niya talaga yung mga pangailangan namin. Hindi lang basta niya napoprovide, kundi sobra-sobra pa. Kaya thank you kay Lord. Siyempre, nagpapasalamat ko din yung tagumpay ng serye, no? Kasi maraming positive comments. Kaya thank you po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo ay karagdagang rin po kasi yan ay yung mga kikitain po ng serye na yan ay karagdagan din pong budget sa aming paglingap. Kaya maraming sana po subaybayan niyo pa po kasi diyan din naman po ay parang part-time na rin po job ng mga Kalingap Angels na nandiyan po sa serye na yan. So thank you so much po. And movie, romantic movie. Doon ako sa paborito ko, Titanic. Si Jack and si Rose. Paborito ko 'yun eh. All-time favorite. Siguro 5 times ko napanood 'yun. Hindi. Hindi, paborito ko talaga kasi artist din doon si Leonardo eh. Magaling siya mag-drawing. And basta ang ganda kasi doon sa movie na yon, ang dami nangyari. Sacrifice, 'di ba, para sa yung pagmamahal, para sa yung minamahal. Sinakripisyo niya yung yung parang kaligtasan niya para sa kanyang minamahal. Kaya ang ganda po. Must watch. Parang hindi alam na. Must watch. Ako po mga Kalingap, ipagpapasalamat ko po yung safety. Yan yung. Marami pero safety. Kasi lagi tayong safe sa araw-araw kahit parang araw-araw ay nasa danger yung ating mga ginagawa. Love story na movie. Di ako masyadong love story na napapanood pero may isa akong movie na limutan ko yung title. Partner sila tapos mag-asawa tayo na may sakit yung lalaki, yung siya. Yung nakakalimutan niya everyday yung nangyayari. 51st date. 51st date po mga Kalingap. Nakakatawa kasi grabe hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod yung babae po na ulit-ulitin. Araw-araw niya inuulit yung mga pinapaalala.
yung mga ginagawa, yung routine. Ayun ako naman, pinagpapasalamat ko nakaraos na rin dun sa binyag ni Baby. And thank you dun. Thank you dun. Counted ba yung yung love story ng family? Count, pwede yun. Isa sa nagustuhan kong movie, Filipino movie, yung Seven Sundays. Pinaka-favorite ko talaga yun. Ang ganda nun kasi nagre-reflect talaga siya dun sa totoong nangyayari. Totoong nangyayari yan sa family. Panoorin mo, Pas. Highly recommended ko. Walang tatalo dun, the best yun. Pinapasalamat ko lang naman yung sa family, sa sa safety, sa magiging sa yung mga yung pelikula, di ako mahilig kasi. Hindi ako mahilig manood. Oh. ang natatandaan ko lang yung Korean drama, parang yung Queen Shundok. Dati Queen Shundok. Oh, pinapanood. Oh, yun. Yung natatandaan ko kasi. Kay drama. Sa mga pelikula, wala talaga akong hilig eh. Yun lang yung napapanood ko lang lagi. Queen Shundok. Maganda kasi yun. Queen Shundok. Parang nabasa mo lang yung sa mga store department dito sa Bira. Sa akin, siguro, ang papasalamat ko is yung siyempre safety, yan, una, saka yung ating health, hindi tayo nagkakasakit kahit kahit ganito, babad tayo sa trabaho. Magkakalagnat pero hindi, okay naman. Yun lang ang pinaka siguro, mild lang, kaya pasalamat pa rin tayo dun dahil hindi tayo binibigyan ng sobrang laking problema. Ayan. At siguro yung sa love story na ito matagal ko na itong napanood. Pero ito talagang pinaka tumatak sa akin na Edgy lang. Hindi. Hindi edgy guys. Wala pang edgy nun. Pinagdasal ko sa Quiapo yun, kasama yun. Marami love story sa Kalingap. Marami na ako love story sa Kalingap guys. Pero iba itong movie, The Lucky One. The Lucky One, guys. The Lucky One. Bida si Zac Efron. The Lucky One. So, ang ganda kasi, ang story na parang, para military sila. No? Tapos, nasa isang gera sila. Tapos, yun, habang nag-ano sila, may nakita siyang parang yung picture nung isang nung parang nililigawan niya. Tapos habang nasa gera sila, yung nakuha niya. Tapos parang sabi niya, parang yun ang nagligtas sa buhay niya kasi biglang sumabog yung isang Tapos sabi niya, pagka nakaligtas ako sa gera na to, hahanapin kita para magpasalamat sa iyo. Oo, kasi parang siya naging guardian angel niya eh. Tapos yun, hinahanap niya talaga. Tapos yun, nagkagustuhan. Tapos yun, nung siya, tapos medyo nagkagalit siya kasi parang yun din yung picture na yun para dun sa kapatid naman niya nung babae. Tapos ayun, parang medyo nagkagalitan dahil dun nga dapat parang sinisi siya na dapat buhay yung kapatid niya imbis na siya dahil napunta sa kanya yung pictures. Pero maganda yung storya doon, napaka-astig doon pa. Ang sweet. Maganda yun. Sweet yun. Maganda yun. Recommended. Shout out. Welcome back! Ay, salamat po. Pinakauna masalamat po ako sa Lord mo kasi magaling din na hospital na si Kuya Robin, pati galing din na hospital na si Papa. Salamat ako para ma-healthy lang po sila. Sana magaling po silang lagi. Pangalawa, salamat ako si Kuya Rob. Dito na po siya, para misporta po, pauwi na po si Kuya Robin. Yun na po. Tapos yung love story ng yung movie, sa India lang po. Yung nanood ko lang yung Gajini, yung sa Amir Khan. Last week, ang topic natin, live wisely. Kung maiksi ang buhay, wag natin tong sayangin. Ngayong linggo naman, love.
Last week, live. Ngayon naman, love. Kung maiksi ang buhay, paano ba dapat tayo magmahal? At ang example po natin sa pagmamahal is yung pagmamahal ng Diyos sa atin through His Son, Jesus Christ. At Efeso 5:1-2. Tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Nialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Halimbawa, kay DJ Franz. Siyempre, di ako papayag. Siyempre, paano na si Rabay at si Jack? Dito sa binasa natin, dito parang sinet ni Lord yung standard ng paano magmahal. Grabe. Thankful ako kay Lord kasi yung pagmamahal niya sa atin. Kahit unworthy tayo, di tayo karapat-dapat, mga makasalanan tayo, di ba? Sinakripisyo ng Ama yung kanyang anak na si Jesu Cristo para sa atin na makasalanan. Sinabi na kasi ni Paz unconditional love parang ganun. Yung inano ni Kristo ang buhay niya, doon pa lang. Parang dapat isipin na lang rin siguro natin na wala namang point yung buhay kundi naman inano ni Kristo yung buhay niya Di ba? Parang basura lang yung buhay ko. Yung hindi niya ginawa yun para sa atin. At number 1, love unconditionally. Matututunan natin dito. Number 2, serve sacrificially. Number 3, forgive completely. Maganda po ang Word of God kung may epekto sa atin ang Word of God. So ang iiwan kong tanong sa atin, meron ka pa ba na dapat hinga ng tawad? O meron ka bang mga tao na ikaw dapat ang humingi naman ng tawad sa kanila? Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.